Hi everyone, this is Najin and this is my day 15. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako kasi ang lakas ng background ko. Ngayong araw, hindi tayo magra-rides, hindi rin tayo magtatrabaho. Hindi rin ito typical na a day in a life vlog. Kasi ngayong araw, I will challenge myself to be a better photographer. Pero, ang plot twist is meron akong kasama. Siya po ay ang aking kapatid. Ngayong araw, I wanna challenge myself. At ang napili kong challenge ngayong araw is simple lang. I will use one subject, but I will create 5 different photos. Marami na nakakaalam nito na photographer. Pero bilang baguhan, at hindi pa gaano kagaling na photographer, I wanna challenge myself. Kasi alam kong may matututunan ako. And for sure, may matututunan din yung kapatid ko. By the way, hindi po siya photographer, hindi po siya maalam sa camera, pero I will guide her and I gusto kong makita nyo kung ano yung pagkakaiba ng photos ng nag-i-event na at ng photos ng baguhan. Ano gagamitin natin subject? Maghahanap tayo ng subject na pwede natin gamitin. Ako na lang maghahanap ng subject. Alright guys, so may nahanap na ako kung pwede kong gamitin subject. This one. Tumblr lang siya. By the way guys, yung pinapagamit kong camera sa kapatid ko is yun yung unang camera na ginamit ko habang nag-aaral pa lang ako ng photography. And may nahanap na rin pong subject ang kapatid ko. Ito po. Pokemon. Pikachu? Ay, Pikachu. So, ito guys, ang subject ko. Okay, so for the first photo na gagawin namin is, I'm going to keep it very simple. Magpo-focus lang kami sa isang composition, yung normal composition. So, kung saan ilalagay ko sa gitna yung subject. By the way guys, ang gamit kong lens is 55mm at ang 50mm. At ang gamit naman ng kapatid ko ay 55. Oh, sige, dito may lagay. Okay guys, so tapos na ako sa unang picture na challenge. Yung kapatid ko is ginagawa pa niya. Yan, okay na yan. Okay. Yung next challenge naman, tapos na kami sa unang picture. For the second time, babaguhin naman natin yung angle niya. Or babaguhin mo yung angle mo dun sa pagkuha mo ng shot. Let's go! Ang gawin dyan, lapitan mo siya, tapos parang warm view. Okay guys, so tapos na kami sa second challenge. Next naman namin is yung distance naman. Babaguhin naman namin ngayon yung distansya namin sa subject. Kakaibang experience since I am very nagpipicture lang sa phone. So, it's very different when you use camera. Ayun naman yung goal, para maintindihan din ng mga viewers na magkaiba talaga. Na maintindihan nila kung bakit mahal ang mga photographer. Anyways, this time, yung challenge number 4 for photos is gagamitin na natin kung ano yung pwedeng magamit sa environment. So, ipapaikot ko lang ng mabilisan yung camera para malaman nyo kung ano yung environment namin dito. Okay, ito siya guys. Okay, so gagamit kami ng pwede naming magamit dito. Ikaw muna o ako? Ikaw muna. Okay, sige. This time, ang naisip ko is dito. Huwag mo akong panoorin. Nape-pressure daw siya pag pinapanood ko. So magte-take lang din ako ng picture ko. Dami niyang alam. Kala mo talaga nagpo-photography. Yung last naman natin na challenge is yung pinaka-creativity na natin. Kung paano natin siya pagagandahin. Let's go!
Daw simulation yan, Bi, oh. So, bakit ko nga ba ito ginagawa, guys? Kasi pinakamahalaga sa pagiging photographer. Hindi lang dapat basta-basta kumukuha tayo ng picture. Dapat, alam din natin kung paano siya pagagandahin. May iba't ibang perspective ang pagiging photographer. Yun yung pagkakaalam ko. So, lahat ng sasabihin ko dito is hindi po ako professional. I can't say na I'm a professional photographer. I'm just an artist. And naniniwala ako na nasa mata ng viewer yung pagiging maganda ng photos mo. Kasi may mga bagay na maganda sa'yo, or maganda sa akin pero hindi maganda sa'yo. Maganda sa'yo pero for me, it's not my type, it's not my juice, you know. May mga ganun talaga. And because of this challenge, ang natutunan ko dito, magturo sa kapatid ko. And also, syempre, natutunan ko dito kung paano din i-enhance, kung paano gamitin ang isang subject sa iba't ibang composition, perspective, and how you will see the photo. Okay, done ka na? Yes. Okay, tapos na po kaming dalawa mag-shoot ng 5 challenges, 5 photos in 1 subject, and that is my first photography challenge. How was it? As a non-professional photographer, medyo challenging siya kasi nga wala kang experience, wala kang alam sa camera, hindi mo alam kung anong pipindutin mo, tapos yung pag-adjust ng lights, yung distance or focusing, medyo mahirap siya, but overall, masaya naman. It's very artistic. And that's my day 15. See you on day 16! guys. Bye guys.